Yusek, na busisiin din yung ibang mga budget, no, dito sa iba't ibang ahensya, hindi lamang sinisingle out. Kasi ang nangyayari, isolated yung sa Office of the Vice President. Yes, alam niyo naman na purely harassment itong ginagawa na ito sa ating Vice President dahil siya ang number one pa rin. Pagka Pangulo sa 2028, isipin ninyo, ilang buwan na siyang tinitira, dinudurog ang Pangulong Duterte, ang Vice President Sara Duterte, pero sa recent survey, sila pa rin ang number one pagka-Pangulo, di ba? So, alam nyo, hindi kasi alam nitong ibang kongresista na ito, lalo na yung nasa Malacanang, mga elitista kasi itong mga to, mga anak ng politiko, apo ng politiko, lumaki sa Maynila, lumaki abroad. Hindi nila alam na ang taong bayan ang pinapanood araw-araw na pelikula, iba't ibang pelikula, ay kung paano yung paborito nila ay kinorner, pinahirapan at sa dulo, yun pa rin ang nagwawagi. Hindi nila alam yung mga ganyan pinapanood ng masang Pilipino eh. Kaya sa panggigipit nila, ginigipit nila ng todo-todo, pinapahirapan nila ng todo-todo, hindi nila alam na yung milyong-milyong supporter ng mga Duterte lalo pang nadadagdagan. Lalo pang nagiging tens of millions ang supporters. At kung Duterte Marcos dati yan, makikita natin ngayong 2025, mas marami talaga ng bultuhan yung mga Duterte supporters kaysa Marcos supporters. Well, Yusek, ano ba talaga ang para sa iyo, nakikita mo? Sino ba ang naglilihis ng mga issues? Kasi sinasabi ng mga kongresista, nililihis ni VP Sara ang tunay na issue doon sa kanyang pondo, yung budget nga niya sa DepEd at OVP. Pero ang sabi sa panig naman ng VP Sara, nililihis ang issue na totoong problema ng bayan at Yusek na kaya patuloy na siyang ginigipit ngayon. Kung ang pag-uusapan natin problema ng bayan, katatama lamang ng super typhoon, mga magsasaka natin sa kalahati ng buong Luzon, nasira ang pananim, namatay ang kalabaw, wala nang ipambibili sa mga susunod na buwan ng kanilang ipangnenegosyo, ipangtatanim, ipang-aararo. Kung ang pinag-uusapan ng Kongreso ay problema ng taong bayan, sunod-sunod yun ang nangyayaring super typhoon. Pero ang hearing ng Kongreso, hindi naman patungkol sa mga disaster relief operations at kung paano tutulungan yung mga Pilipinong nahihirapan sa super typhoon. 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito ay kung paano durugin ang isang tao, yung pang tao na pinakamamahal at most voted sa kasaysayan ng ating bansa. Alam niyo, yun pa rin ang sasabihin ko po diyan. Ang daming pondo sa gobyerno. 'Di ba? Namimigay tayo ng ayuda ng halos kalahating trilyon pala, sorry. Kalahating trilyon, discretion lamang ng mga kongresista kung sinong bibigyan, inuubos natin ang kalahating trilyon pamimigay ng pera, 'di ba? Kung saan-saan na lang. Pero nagagamit ito syempre sa politika. Bibigyan ba nila yung mga kalaban nila? Syempre hindi. In anticipation ba to sa election? Siyempre, oo. In anticipation ba to sa papasko? Siyempre, oo. So yan yung mga pinagkakaabalahan nitong ating gobyerno, di ba?